What's up guys, this is Serbian again, founder of Society Club for Loan Shark Survivors. For today's video, I wanted you to watch this short video for additional knowledge about online lending harassment. Please spread this video to alert your contact list if ever they receive this kind of text message. Look at this and read. Magandang araw from St. Peter Funeral. Huwag po kayong mabibigla dahil ay kasalukuyang nasa morgue na ngayon dahil siya ay nasagasaan sa kanyang pagtawid at durog ang kanyang katawan. Nandito ang kanyang mga IDs para sa pagkakakilanlan. Kung kakilala ninyo ay pakipuntahan na lang po agad dito para maasikaso na ang kanyang katawan. This is very alarming text message. If makatanggap nito ang family mo, friends and relatives, ay talagang matatakot sila. But what will you do if you will receive this kind of text message? Number 1 is call. Tawagan ninyo yung tao or itong kamag-anak or kakilala ninyo. Ito yung pinaka-best way or unang papasok sa isip mo na gawin mo. Siyempre pagka reachable itong tao na nasa text, ibig sabihin, isa lamang fake text message yung sinend sa'yo. Pero kung unreachable naman sila, pumunta ka dito sa susunod na sasabihin ko or sa number 2 na sasabihin ko. Number 2, verify. Verify ninyo kung may St. Peter ba kung nasaan yung taong tinutukoy niya sa text message or yung victim. Kung alam mo sa sarili mo na hindi umaalis si victim doon sa isang area, i-verify mo kung may St. Peter ba doon sa area nila. Kung meron, pakinggan mo tong number 3 at kung wala naman, relax ka na at don't panic. Number 3 is logic. Mag-isip ka ng ayos. Alamin mo yung process or guidelines on the recording, monitoring and investigation of vehicular accidents. Ano ba itong sinasabi kong guidelines? Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yung guidelines na sinasabi ko, pero magbibigay na lang ako ng halimbawa. For example, sa isang area ay merong isang vehicular accident na nag-occurred, si Osisero or si Osisera or si LGU ay tatawag ng rescuer and police. Pagdating ni police and rescuer, titingnan nila yung pinangyarihan. Si police mag-iimbestiga and tong si rescuer, aasikasuhin yung mga victim na involved. Si rescuer dadalhin yung mga victim sa pinakamalapit na hospital, habang to si police may iwan doon sa pinangyarihan to collect important things na pwedeng maging pagkakilanlan ng mga victims. Sa isang madaling salita, si police or si rescuer or si hospital staff ang tatawag mismo sa inyo kung kayo po ay intermediate family ng mga victims. Pero kung kayo ay kaibigan lamang at nakatanggap kayo ng text message na ganon, natural lang mag-alala kayo pero isipin nyo na wala kayong karapatan or hindi kayo ang dapat tawagan para doon sa ganong sitwasyon. Pwede kayong matawagan just in case na walang pagkakakilanlan si victim at sa cellphone lamang at kayo po ang huling nakausap or isa kayo sa contact list nila, pwede po kayong matawagan ng police or ng hospital staffs at hindi po ng funeral service. Lagi po ninyong tatandaan ang nakalagay po na emergency contact sa mga identification card ay intermediate family, magulang, asawa, kapatid or mga anak lamang. Pero kung ikaw po ay isang niyang legal guardian, pwedeng ikaw ang tawagan. Ito po yung sinasabi kong guidelines. Hindi po agad-agad sa St. Peter or funeral ang punta ng mga victim ng isang vehicular accident. Si funeral po or si St. Peter ay sa huli na pong proseso yan at family na po mismo ang kusang tatawag sa St. Peter. That's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. And tandaan nyo po lagi itong tatlong dapat ninyong gawin if ever na makatanggap kayo ng ganitong text message. This is Serbian again, founder of Society Club for Loan Shark Survivors na nag-iiwan ng mga katagang dito sa OLA community. Piliin mo maging isang OLA survivor or survivor na kahit anumang hamon or dagok ang dumating sa iyong buhay. God bless you all and thank you for watching.